Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dalhin mo ito sa presidente ng overview sa 9th floor. Itinawag niyan tungkol dito. Yes, ma'am. Tugon ni Kelly sa iniuutos ni Mrs. Bermudez. Tinanggap niya iniabot nito envelope. Patalikod na siya na matigilan siya. Overview? Iyon ang company ni Monty. Ano po ang pangalan na pagbibigyan ko nito, ma'am? Mr. Alegre. Hindi pala siya nagkamali. Si Monty ang tinutukoy nito. Pero para talagang iniadya ng pagkakataon na magkita sila. Inisip pa naman niya na posible hindi presidente ang posisyon nito sa sarili nitong kumpanya. That he could be the general manager or CEO. Sa bagay, bakit ba ako mag-aalangan na makaharap ulit siya? Friends na kami. Well, sort of. Lumabas siya ng agency. Hindi na siya nag-elevator dahil mas malapit ang hagdan. Isang floor din lang ang layo ng office unit ng overview mula sa pinagtatrabahuhan niya. Na makarating siya sa 9th floor ay hinanap niya ang pakay. 3 corporate offices lamang ang sumasakop sa palapag na iyon ng gusali. Isang accounting firm, isang lending company at ang overview. Pinakamalaking sinasakop ng overview, 4 na units iyon na pinag-isa. Itinulak niyang glass door at pumasok sa loob. May puting cubicles doon, tanda na mas organized ang opisinang iyon. Ang agency kasi nila ay hindi ganoon ka-corporate tingnan. Pero maliit na kumpanya lang naman kasi ang concept agency. Lumapit siya sa isang babae na nasa pinakamalapit na cubicle. Excuse me, saan ko makikita ang presidente nyo? Taga-employment agency ako sa 8th floor. May pinakahatid ang boss ko kay Mr. Alegria. Pinaabangan ka ni Mr. Alegria. Puntahan mo na lang siya. Thank you. Nagtungo siya sa direksyong itinuro ng kausap. Isa iyong area na naka-enclose ang glass walls. It was a private office, she assumed. Bagamat gawa sa salamin ay hindi makikita na sa loob niyon, kaya naaatin pa rin ang inaasam ng privacy ng taong pinag-opisina roon. Itinulak niya ang pinto at hinanap ng mga mata niya si Monty. Nakita niya ito sa harap ng built-in table. Ipinapatong nito roon ng cake na kukuha lamang nito mula sa maliit na fridge na katabi niyon. Hello, bati niya rito bago tuluyang pumasok. Good morning. Pinapunta ko ni Mrs. Bermudez. Hindi niya naiwas ang hagurin nito ng tingin mula ulo hanggang paa. She wasn't even sure if a committed woman like her had the right to admire his good looks. But it was impossible for a sane woman not to notice that physically he was perfect. I know. Take a seat. Pagkaupo niya ay hinainan siya nito ng cake at juice. Have a snack? Ah, salamat. Ipinabibigay ni Mrs. Bermudez. Iniabot niya rito ang envelope. Tapos nang sadya niya, pero nag-alangan siya na magpaalam dahil nag-abala pa ito na ipaglabas siya ng pagkain. At saka parang ang rude naman kung tatanggihan niya ito. Kinuhan niya ang tinidor at tinikman ang cake. Masarap. Saan mo ito binili? I don't know. It's one of my employees who bought that for me. Itatanong ko sa kanya mamaya kung saan cake shop yan galing. Umupo ito sa harap niya at binuksan ang envelope. Nakita niya na ang laman pala niyon ay booklet ng concept agency. Pinasadahan nito iyon ang tingin. Does your company hire competent and honest people? Oo naman. Binubusisi naming mabuting karakter ng mga aplikante na pupunta sa amin bago namin sila tanggapin at i-deploy. Natikilan siya. Huwag mong sabihin ikaw konsidera mo na kunin ang services namin. Yes, but I thought you already know about it. Kaya dumaratso na ako sa pag-interview sa'yo. Kinagat niya ibabang labi. Lagot siya. Feeling cozy pa naman siya dito at sa opisina nito. Iyon pala, ay potential client ito ng agency nila. Hindi ko alam. Sorry. Sorry seems to be a favorite word tuwing magkaharap tayo. Komento nito. Kasi naman, palagi na lang ako nakakagawa ng kapalpakan tuwing nagkikita tayo. No, you're just being you and I have nothing against it. Pasensyoso pala ito.
Kahit siya na sigurong pinakamali na nakilala nito, ay ayos lang iyon dito kahit paminsan ay ito nakakatanggap ng epekto ng mga pagkakamali na nagagawa niya. Hanggang saan mo kayang tanggapin ang pagkatao ko? Pero ano ba mga dumadaan sa isip niya? Wala na yata yung koneksyon sa sitwasyon. Ano pang gusto mong malaman tungkol sa agency ng boss ko? Tanong niya. Gaano katagal ka na nagtatrabaho sa Concept? More than 2 years? What were you doing before that? May bigasan akong binuksan sa palengke sa lugar namin sa Fairview. Pinatakbo ko yun for 1 year bago ko pinaubaya sa mga magulang ko. Naghanap ulit ako ng trabaho at natanggap naman ako sa agency ni Mrs. Bermudez. Bakit na masukat ka pa? Ngayong may business ka na. Sayang kasing kikitain ko. Kung tatrabaho ako, mas madali akong makakaipon para sa panibagong business na gusto kong pasukin. And that is, mag-alaga ng tilapia sa likod ng bahay namin. Hindi madadali ang mga negosyong gusto mong pasukan. Usually, ay mga lalaki nakakaisip na magtayo ng mga ganoong negosyo dahil malalakas ang katawan nila. Hindi naman ako nagbubuhat ng sako-sakong bigas. At ano bang mahirap sa pag-aalaga ng tilapia? It's not stylish. May negosyo bang stylish? Meron, mga business na sosyal. Siya na rin ang sumagot sa kanyang isip. Siguro, wala lang talaga sa bokabularyo ko salitang sophistication, kaya okay lang sa akin na minuminto magkilo ng bigas o magpalaki ng mga malalansang isda. Minaramdaman siya lungkot habang sinasambit yon. Do you like sophisticated women? Malamang, he was a sophisticated man. Ang nababagay dito ay isang babaeng matatapatan ang class at breeding nito. Iyong babae hindi tatakbo sa hallway at mawawala ng poise sa loob ng elevator kasama ito. Na-realize niya na kung saan-saan na naman lumilipad ang isip niya kung ano man ang preference nito sa mga babae ay hindi na niya concern iyon. Sandali lang pala, bakit buhay kong pinag-uusapan natin? Ang kala ko ba'y reputasyon ng agency ng boss ko ang gusto mong imbestigahan? Nakahalatang tanong niya. Part ka ng Concept. It goes without saying that your character directly influences the reputation of the company that you are working in. Anyway, kontento na ako sa mga nalaman ko. You can tell your boss that I look forward to establishing good relations with her. Okay na? Sa amin ka nakukuha ng staff? Yes, natuwa si Mrs. Bermudez sa ibinalita ni Kelly pagbalik niya sa agency. Sa sobrang katuwaan nito ay nagpa-deliver ito ng pizza. Noon lang niya ito nakitang ganoon kasaya kaya nanibagot nagtaka na rin siya. Hindi naman kasi extraordinary event sa agency na magkaroon sila ng bagong kliyente. Para napaka-espesyal para sa inyong placement deal na ito, ma'am. Puna niya. Nangangailangan ba si Mr. Alegria ng maraming bagong staff sa office niya? Yes, pero hindi office employees ang kailangan nila. Manufacturer ng gelato ang Overview Incorporation. May factory si Mr. Alegria ng gelato sa Laguna. Bukod doon, may more than 100 Overview stations sa iba't ibang malls. Not a single one is franchised. Nakikater din sila sa mga children's parties at iba pang events. Ano po yung gelato? Italian ice cream? Napatango siya. Pati pala ice cream ng Monty na iyon ay hindi basta-basta. Sosyal pa rin. Italian ice cream ba naman? At mula ngayon ay tayo na ang magre-recruit para sa kanila ng staff. Patuloy nito. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit masayang-masaya si Mrs. Bermudez. Ang Overview ang maituturing na pinakamalaking kliyente nila so far. Congrats, ma'am. Mukhang nakukuha na natin ang status na nais nating marating ng agency. Ihanda mong sarili mo dahil mas marami tayong gagawin this coming weeks para masiguro na maibibigay natin ang best staff kay Mr. Alegria. We can't afford to lose him as a client. We have to work doubly hard. Maasahan niyo ako riyan, ma'am. Hindi ko kayo bibiguin. Thank you so much, Kelly. Hindi mo lang aram, pero malaking bagay sa akin na nandito ka sa agency para tulungan ako. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Natutuwa siya na nasusuklian ang appreciation ng pagsisilbi niya sa agency. Mahalaga iyon sa kanya dahil isang patunay iyon na hindi napupunta sa wala ang mga pagsasakripisyong ginagawa niya alang-alang sa kanyang trabaho. Naglalakad si Monty palabas ng office building na makita niya si Kelly na may kausap na lalaki. The man was in his late 20s. Kasing tangkad niya ito pero mas slim ang pangangatawan. He was grasping Kelly by the arm. Mukhang mainit ang ulo nito dahil ayaw sumama ni Kelly dito. Hindi talaga ako pwede mag-undertime, Matt. Intindihin mo naman ako. Akong intindihin mo. Gusto ko makasama ka pero tumatanggi ka.
Ilang beses mo na akong ginaganito, Kelly. Nakakasawa na. Next time na lang. Hindi lang pwede ngayon kasi marami pa akong naiwang trabaho sa itaas. Ano ka ba sa agency na iyan at hindi ka pwedeng mawala? Secretary ka lang naman, di ba? Bakit ako? Sales manager ako sa firm namin pero umalis ako ng opisina para sa'yo. You mean, mas importanteng tao ka pa kaysa sa akin kaya hindi mo magawa mag-undertime? Hindi na niya nagustuhan ang narinig niya. Lalapit sana siya sa mga ito, ngunit huminto sa paghakbang ang mga paa niya na maisip niyang mali ang makialam siya sa mga ito. Hindi sa ganoon, Matt. Nakapangako lang kasi ako kay Mrs. Bermudez na tatapusin ko pa ang pinapagawa niya ngayong araw. Ganito na lang, sisikapin ko matapos agad yun. Bumalik ka mamayang 5. Lumabas tayo. Kumain tayo kung gusto mo. Kahit saan okay lang sa akin. So hindi ka pa rin mag-undertime? Talagang hindi mo iiwan ang trabaho mo kahit nakiusap ako? Anong klaseng girlfriend ka? Kasi binitawan nito ang braso ni Kelly. I don't want to hear explanations. Dahil kahit ano pang sabihin mo, iisa lang ang bottom line. Mas mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Kumain kayo magkasama ng boss mo. Do you really think na magpapakahirap akong bumalik mamaya? Na nag-iisa na lamang si Kelly ay sa kanya ito nilapitan. Are you alright? Monty, I suppose that was your boyfriend. Malungkot at tumango ito. Si Matt yun. Sorry, hindi kita na ipakilala sa kanya. Ayaw niyang ungkatin ang personal na buhay nito dahil hindi niya gawain sumausaw sa relasyon na may relasyon. Pero sa nakikita niya, ay kailangan nito ng emotional support. She looked depressed. Saan ka ba pupunta? May hawak itong purse kaya nahinuhan niya hindi ito bumaba para makipagkita lang sa boyfriend nito. Nasa labas na marahil ito na makita ito ng Matt na iyon. Magla-lunch din ako. Sabay na tayo maghanap ng makakainan. Nasaan ang sasakyan mo? Sa kabilang building ako regular na nagdadine in. It's rather impractical kung dadalhin ko pa ang sasakyan ko. Aksaya sa gas. Mayaman ka naman eh. Mukhang wala sa loob nito ang sinabing iyon, kaya hindi na niya sinagot pa iyon. Halatang iniisip pa rin ito ang boyfriend nito na na-walk out. Why do you allow him to treat you like that? Gusto niyang itanong dito. Mukhang si Monty ang magiging savior ni Kelly, mga ka-felisidad. Kailan kaya makikipag-break si Kelly sa kanyang boyfriend? Kaya naman, abangan!